Okay, magandang umaga po mga kapatid. Natutuwa po ako pa rin sapagkat kahit papaano masasabi ay meron pang communication. At the same time ay magagawa natin na tayo po ay sumamba pa rin sa ating Panginoon kahit hindi po tayo magkakasama. Tayo makakapanalangin, makapag-aaral at nakikiparinig ng kanyang mga salita. Namamanga ako sapagkat pwede ko pong sabihin ito ang kauna-unahan sa aking karanasan na magkaroon po ng ganitong pagkakataon ng tinatawag nating live streaming church service. Bagamat sa iba, ito po ay ginagawa na ng mga una pa at kahit po walang ganitong mga problema, ito po ay masabi natin isang epektibo na minsan para marating po natin ang iba mga kapatid na hindi nakakadalo at hindi kaya makadalo dahilan sa kanilang karamdaman o kaya dahilan po sa lugar na kanilang tinitirahan. Kaya po kahit sa kabila ng lahat na tayo po ay walang church service, mismo dun po sa ating chapel sa Marikina ay naniniwala ako na mayroon pa ring kalooban at mabuting pangyayari at nais ng Diyos na ipakita sa atin. Ano po? Kaya masasabi kong Lord, salamat po sapagkat sa ganitong pagkakataon, sa ganitong pangyayari ay nagkakaisa-isa kami na kayo pa rin po ang bibigyan namin ng kalwalatian. Ano po? Nais ko pong ibahagi sa umagang ito sa kahanaan ng pagkakataon sa ating live streaming na alam po natin dito po sa Philippians chapter 4, 6, and 7. Kat iniisip ko ito po ay napakahalagang mensahe sa atin sa kabila ng pangyayari po sa kaganapan sa ating bansa at maging sa ating komunidad at sa iba pang mga bansa ay nakikita kong tayo po ay sigurado na tayo po ay nag-aalala sapagkat hindi natin alam ang mangyayari pa maging sa kinabukasan o pagkatapos po ng isang linggo, 2 linggo o ng isang buwan. Bagamat ang nais natin at dalangin ito po ay kumonti na o makunti na tuluyan ang mawala. Kaya ang dalangin po natin una sa lahat sa Diyos. Dalangin natin ang ating Pangulo mula sa taas at sa mababa, maging ang World Health, maging sa ating pong DOH at mga kababayan, maging mga mayor, siyang maging kapulisan at maging ginagamit po ang lahat para po matugunan ang problema natin ito. Dalangin natin na bigyan po sila ng kalusugan, ilayo po sila sa anumang karamdaman tulad po nito at lalong higit na bigyan sila ng karunungan kung papaano may patupad ang mga bagay para po sa ikabubuti at ikaayos at ikagagaling at ikawawala po ng problema o ng sakit na ito. Kaya po, eksakto po sa akin pong pagbagasa na aking devotion, isa po sa kadaanan kong muli ay aklat ng Pilipos. At sa Philippians chapter 4 may ganito po ang sinasabi na angkop po sa atin sa kasalukuyan niyo. Sapagkat ang sabi, rejoice in the Lord always, and I say again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. Let the Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving. At ang sabi po, present your requests to God. Then the Lord promised, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Then sabi po niya, finally brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Then sabi po ni Paul, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, ang sabi niya, put it into practice. And then the Lord promised, and the God of peace will be with you. So pwede po natin pamagatan ito dun sa salitang sinabi ni Pablo sa huli, the God of peace. Then ang sabi niya, and the God of peace will be with you. Ang totoo, pagising ko kanina umaga ay naiba yung aking routine sapagkat usually pagising ko ay mag-aayos ako at pagkatapos pag-aaralan ng mensahe, mananalangin at pagkatapos maliligo at pagkatapos punta sa church. Ngunit ngayon ay nandito po sa bahay. Ano po. So parang malaking adjustment sa atin
At lalo na po kapag tumagal ito ng mga ilang araw at ilang linggo sa atin. At pagbaba ko ay ang una kong binuksan ay kaagad ay balita sapagkat mayroong pag-aalala sa atin. Natural sa atin na minsan, lalo na itong overwhelming problem po natin, kaagad ay ang ating nature ay pumunta sa TV at sa balita at tingnan natin ang nangyayari sa kasalukuyan kung ito po ay nag-escalate, kung ito po ay dumami o whatever. Pagamat nakita ko po na naging 100 na mahigit at sa ibang bansa ay medyo mas palaki na rin ang problema. Ano po? Mag-alala sa sitwasyon natin ngayon. At minsan nalilimutan natin ang pinakauna sa lahat na pagkagising natin, ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kapayapaan ang dapat mamalagi sa atin. Kaya po ang sabi, the God of peace will be with you. Meron po pag-aalala sa atin sapagkat pagdating po ng bukas, pagdating ng mga ilang araw, lalabas po tayo o lalabas ang ating mga anak sa kanilang pagtatrabaho o kung ano man ang mga activities, bagamat walang pasok pa, ay nag-aalala tayo sapagkat ang laganap pong sakit ay pwedeng dapuan ng kahit sino. Kaya pwede po tayong mag-alala. Ang pinakamabuting gawin po natin ay una sa lahat ay ilapit po natin sa Diyos. Pwede po natin sabihin na since tayo po ay parang inuutusan ng Diyos sa ganitong pagkakataon sa pagitan po ng ating pamahalaan na tayo po ay manatili sa bahay. So, ang ibig sabihin, magkakaroon po tayo ng maraming pagkakataon sa ating kasambahay, maraming pagkakataon sa ating sarili, bagamat marami tayong pagkakataon para gumawa ng mga practical sa ating bahay tulad ng pag-aayos, paglilinis, at iba pang mga bagay. Pero tandaan po natin, ang pinakamahalaga yung ating pong tinatawag na spiritual, maging ating emotional na kalagayan, psychological na kalagayan sa harap ng ating Panginoon. Unahin po natin yung ating spiritual na ating kalagayan. Naniniwala po ako sa araw-araw maging sa karamdaman at hindi. At sa ganitong pagkakataon o hindi, ang Diyos ay patuloy na nagsasalita sa atin para sa ating ikabubuti, sa ating paglago, sa ating spiritual na buhay, at lalong higit ikaliligtas ng kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Kanya. Ano po? So, marami po tayong pagkakataon na pwede nating paunlarin ang ating kaalaman sa ating pagkakilala sa Diyos at paunlarin ang ating pananampalataya sa magitan ng pag-aaral at ng Kanyang salita. At paunlarin din ang ating pananampalataya maging sa pakikinig po ng mga mensahe tulad po sa ating pong nilagay sa mga tema at sermon ni John MacArthur, at maaaring maglagay din po ako ng iba tulad po nila Dr. Erwin Lutzer at iba pang mga Pilipino na pwede nating sabihin matutunan sa ating spiritual na kalagayan. Yung pong talagang totoong nagtuturo ng Kanya at may totoong pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoon Yesus at mga katuruan at doktrina ng Kanyang banal na kasulatan na ating pong sinasampalatayanan at tinatanggap. Ano po? Ang sabi ng ating Panginoon, rejoice in the Lord always, and I will say again, rejoice. Pag titingnan po natin, parang napakadaling sabihin. Ano po? Kaya lang, ang titingnan po natin, sino po ang nagsabi? Sinulat ni Pablo, sapagkat naranasan niya na sa kabila ng lahat, siya po ay nagbibigay ng pasalamat at pagpuri sa ating Panginoon. Ang kalagayan nila para sa akin ay mas mahirap at masasabi nating di tulad ng ating kalagayan ngayon sapagkat siya po ay under persecution dahilan sa kanilang pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Salamat sapagkat tayo po, bagamat mahirap din at nakakatakot ang karamdaman ito tulad po ng coronavirus 19 at iba pa na mga naranasan natin dito sa ating bansa, nagpapasalamat pa rin tayo sapagkat ito po ay hindi isang persecution sa ating pananampalataya. Binabawalan tayong pumunta sa church at magsama-sama dahilan po sa ikabubuti ng ating kalusugan at ikabubuti po ng ating kababayan at ikabubuti po ng bawat isa sa atin. So ito po ay walang kinalaman sa ating pananampalataya.
pa rin natin para upang hindi po lumala ang karamdaman ito. Ibig sabihin, meron pa po tayong kalayaan. Kasama po natin ang gobyerno. Kasama po natin ang ating mga kabayan na tayo po ay merong kalayaan sa ating pong pagsamba, pangangaral, pakikinig at pag-aaral ng kanyang mga salita. Pagpasalamat sa ating Panginoon. So sa ganitong pagkakataon, we can still rejoice. We can always rejoice because we have the freedom to worship our God, to study His Word, to pray, at yan po ay napakalaking bagay para sa atin. So sa verse 5 po ay nagulat ako, sabi niya, let your gentleness be evident to all. Lalo na po sa kanila, kapag po merong silang persecution, meron silang kahirapan na dinadanas, minsan ay pwedeng mainit ang ating ulo at mawala tayo sa ating mood. At minsan ay nakakagawa tayo man ng mga bagay na minsan hindi angkop sa atin bilang mga anak ng Diyos. Madali tayong magalit, madali tayong matakot, madali tayong mag-alala, madali tayong pwedeng mag-criticize sa iba o kaya ay pwede nating sabihin, madali tayong pagbugno at madali tayong magsawa. Ano po? Ang sabi ng ating Panginoon ay, let your gentleness be evident to all. Nakikita po ba sa atin ang kahinahunan, ang kababaan, ang pagiging gentle o mahinahon sa lahat ng bagay bilang kanyang mga anak? Diyan magpapasimula po yung kapayapaan at kaligayahan na pinapangako ng Panginoon sa atin. Kung ating ipakikita yung tinatawag nating kainahunan, yung ating kababaan, yung ating gentleness, ang sabi po, must be evident to all. Naniniwala po ako na ang kapangyarihan at kapayapaan ng Panginoon ay ipagkakalob sa atin at maging sangbahayan. Ang sabi po, the Lord is near. Sapagkat lalo na po sa mga nakakaranas ng ito, minsan ang naaalala natin, ang naisip natin, ang Diyos ay malayo, o kaya tayo ay pinabayaan ng Diyos, o tayo ay pinaparusahan ng Diyos. Hindi po. Ang sabi po, ang Diyos ay malapit sa atin. Ang ating pananampalatayang pagkakilala sa Diyos, nung una pa man hanggang ngayon, ang presensya niya ay laging kasama po natin. Ang bagay po sa verse 6, huwag po tayong masyadong maging anxious. Do not be anxious about anything. Sabi po, about anything, including this illness, including this pandemic na tinatawag po natin. Ano po, sapagkat laganap na. So let us not be anxious in anything or about anything, but in and petition with thanksgiving present your request to God. Ito po ay napaka-practical at bagay na kayang-kaya natin gawin, na instead na tayo po ay maging anxious o kaya ang ating buhay maging sentro sa iba't ibang mga bagay, maging bagay ng sanlibutan, and let us pray and let us give our petition, ibigay po natin sa ating request sa Diyos, yung ating mga panalangin para po sa ating bansa at maging sa ating pamilya. At ang sabi po, ang promise ng Lord, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and minds in Christ Jesus. Ito pong kapayapaan ito, minsan tatanungin natin, paano ba ito papasa atin? Paano ba natin minsan ito maunawaan at magagawa? Ang sabi po, hindi po. Ang Diyos po ang gagawa nito sa atin, because the peace of God which transcend all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Gano'n nga sa atin, kumusta po ang ating puso? Kumusta po ang ating kaisipan sa kasalukuyan ngayon? Ano po? Tayo po ba ay maraming kabigatan sa buhay? Tayo po ba ay maaaring mas maraming oras na pinibigay sa ating sarili at sa mga bagay ng sanlibutan? Kumusta po ang ating isip? Ano po ang laging laman ng ating kaisipan? Kung tayo po ay merong galit, meron tayong bitterness, meron tayong minsan mga bagay na hindi gusto, ito po ba ang laman lagi ng ating kaisipan? Talagang kung ganyan po ang ating karanasan, naniniwala ako at titiyak ko na wala po tayong kapayapaan mula sa Diyos. Ano po? So, tingnan po natin, alisin natin ang lahat ng mga bagay na ito upang ang kapayapaan ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng
kapayapaan at kinaunan sa ating pong buhay. Ang tanong po natin sa verse 8 po, ang kagandahan nito, yung practical na pwede nating gawin. Ano po? Kasi ang sabi niya, finally brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, ang sabi niya, think about such things. Pag sinabi pong think, hindi lamang po yung basta pag-isipan natin. Kung hindi ito po yung palaging nasa isip, kalooban, at gagawin natin. So sa maghapon, maging sa ngayon at sa araw ng bukas, ano pong bagay, ang mga bagay na totoo, siyang gawin natin. Anong bagay ang noble o marangal, gawin po natin. Anong mga bagay ang matuwid o yung right o yung pure, yung lovely, yung katanggap-tanggap at kaya-aya, at yung admirable, yung anything that is praiseworthy, yan po ang ating gawin. Lumabas yan sa ating mga bibig, lumabas yan sa ating mga kalooban, sa ating isip, upang ang ating maging aksyon at pagpili sa ating mga buhay sa araw-araw ay ito po ang kalalakasan. At ang sabi po, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang magdudulot nito sa atin. Ang isa pong bagay na challenge po sa atin ay yung buhay din Pablo. Kasi ang sabi niya, lahat ng bagay na inyong natutunan at mga bagay na nakita sa akin, ang sabi niya, put it into practice. Bagamat wala po tayong question, sapagkat si Pablo mula nung siya po ay tinawag ng Diyos at nakakilala sa ating Panginoon, masasabi natin na tinalikuran niya maging ang kanyang sarili, maging ang sanglibutan. Maraming mga bagay na masasabi natin hindi natin alam na kanyang iniwanan at nag-commit siya sa ating Panginoon. Ang kanyang karanasan ay naging mabigat dahil po sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, na masasabi kong ibang-iba sa buhay at turo ng mga mananampalataya ngayon sa kasalukuyan. Ngunit binigyan siya ng Panginoon ng pinaka-payapa, maayos at tamang kalooban dahil sa kanyang pananampalataya, pagsunod sa ating Panginoon. Kaya masasabi niyang lahat ng kanyang ipinangaral, lahat kanyang turo, lahat ng kanyang pagsunod at ginawa, ang sabi niya, ay tularan natin. Sa akin po, parang mahirap ang sabihin niya, pero ginagawa ko po ang aking bahagi at ginagawa ko sa harap ng ating Panginoon, sa harap ng bawat sa atin, na nais kong tularan ng ating Panginoon, at tularan si Pablo, na masasabi natin later na lahat ng aking itinuro, lahat ng aking pagsunod ay gawin natin. Lahat ng bagay pong yan ay makikita natin sa kanyang mga salita. At lalong higit, lahat ng bagay yan ay makikita natin sa buhay ng ating Panginoon. Pagtitingnan po natin, hindi lamang po dito sa binasa natin sa Filipos chapter 4, makikita po natin, hindi natin kaya. Walang sino mang tao na kayang gawin ang mga bagay na minsan na maaaring pinag-uutos ng ating Panginoon sa ating pagsunod sa Kanya, sa katwiran, kabanalan, at mga bagay na kautusan na kung saan ay ang ating mga bitterness at galit at iba pa ay maalis natin. Ito po ay hindi natin kaya. Lalo yung kitang kasalanan na minsan nag-enslave sa atin. Kaya magbibigay ito, magdudulot sa atin ng problema at takot at kaguluhan sa ating buhay. Yan po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon Yesus ay naparito 2,000 taon na nakaraan. Siya po ay tinulo niya ang karya ng Diyos at siya po ay binagkaloob niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating kasalanan. At sinabi niya, siya ang daan ng kaligtasan natin. Sabi ng ating Panginoon, kung daan ng katotohanan at ang buhay at walang makaparoon sa maliban sa akin. Siya po ang ating dapat sampalatayanan. Siya po ang ating dapat lapitan
Sa ikapatatawad po ng ating kasalanan, binayaran niya po yan. At pagkatapos po niyan, matapos tayo po magsisi ng ating mga kasalanan, kilalanin natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, maliban na ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang Espiritu o Banal na Espiritu ang siyang lumukop sa atin, ay magbigay sa atin ng kapangyarihan. Ang pangako ng Diyos, kapag tayo po ay sumampalataya at tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Panginoon ng ating at tagapagligtas, ang sabi po, tayo po ay magkakaroon tinatawag na new birth. Magkakaroon po tayo ng regeneration, mababago po ang ating buhay sapagkat tulad po ng ating physical na kapanganakan, tayo po ay magkakaroon ng pangalawang kapanganakan. Yan po yung kapanganakan sa ating spiritual na buhay. Maliban po doon, wala po ako makikitang kaparaanan na isang tao ay mababago, na ang isang tao ay maliligtas maliban po sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. At sa kanyang pagsunod, sa kanyang kautusan, at sa kanyang banal na kasulatan, ay makikita po natin na ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pagbabago ay mararanasan po natin. At natitiyak ko na ang kahinahunan, ang gentleness, ang pagiging anxious ay mawala sa atin, at ang ating kalooban, ang ating pananampalataya ay lalago dahil lang po sa pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay. Sa akin po ay meron po akong sinulat dito tungkol po sa nangyayari sa kasalukuyan. Tatlong bagay po yung sinulat ko tungkol po maaaring sa coronavirus o sa nangyayari sa kasalukuyan ay mayroong sinasabi ang Diyos sa atin. Ang sinulat ko po rito ay mahaba, ngunit nais ko pong bigay tatlo lamang. Sabi po, sinulat ko, may layunin ng Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, maging sa kaganapan sa mundo. Yung pangalawa po, walang bagay at pangyayari sa buhay natin dito sa mundo na hindi matatapos. Ang pangatlo po, ang lahat ay nangangailangan ng tugon o kilos sa tamang pagkakilala sa ating Diyos. Ano po ba ang ating response dito po sa nangyayari sa buhay natin? Tayo po ay magiging malapit sa Diyos o lalayo sa Diyos. Ano po? Sa mga challenges ng ating buhay, dalawang bagay lang po ang pwedeng mangyari o maganap sa atin. Tayo po ay manlamig at lumayo sa Diyos o tayo po ay maging malapit sa Diyos. Ano po? So, tingnan po natin ang layunin ng Diyos dito sa buhay natin. Ang naniniwala po kung layunin ng Diyos sa atin, tayo po ay maraming pagkakataon ngayon sa ating sarili, sa ating pamilya, na ilapit po natin ang ating buhay sa Kanya. In fact, maaaring magkaroon tayo ng pagkakataon na ang tao ay maging malapit sa Diyos sa pagitan ng maging receptive sila sa pakikinig ng Ebanghelyo o pag-share natin ng kaligtasan sa kanila. So ito po yung pagkakataon para minsan, pagkaman, siyempre, ito po ay kalooban at layunin ng Diyos, kaya nangyari po ito sa atin. Sa church natin, pwede po tayong mag-isip na maaaring ano ba ang nangyari totoo sa church natin, ano pa ang mas lalong higit na magawa natin, ano po, pagdating po na tayo po ay makabalik na sa ating practical fellowship na pagsasama-sama bilang kanyang mga anak. Yung pangalawa, ang bagay nito ay matatapos din po. Hindi ko alam, isang buwan, 3 weeks, o 2 months, hindi ko po alam. Pero naniniwala ako ang Diyos ay malapit sa atin. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Ang pangatlo, tugunan po natin ito na mayroong pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Mandalanginan po tayo sa isa't isa. Let us keep in touch. Ano po? At yan po ay malaking bagay na may tutulong po natin sa ating mga kapatid. Kung tayo po ay payapa at nananalig sa Kanya, makikita po ng ibang kapatid yung ating kapayapaan at kaingamunan at pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoon Jesus. Tayo po ay muling magkikita at tayo po ay muling magkakasama-sama. Ang lahat ng kalulatian ay para sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa bagong ito. Ang lahat po ng kalulatian at papuri ay sa itong dakilang Panginoon. Salamat po sapagkat ginagamit niyo ang lahat ng mga bagay, maging ang aming pong gobyerno at pamahalaan. Salamat po sa kanila.
Salamat sa mga kapatid sa kauhawan ng inyong mga salita. Salamat sa inyong kabutihan, katapatan pa rin sa lahat sa amin. Sa ganitong kondisyon at sitwasyon, sa kagandahan ng aming pong karanasan, sa lahat ng biyaya na aming tinanggap, lahat po yan, kami po yung nagpapasalamat. We still rejoice. Salamat po. We thank you, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat, mga kapatid. Ingat po tayo. At kung hindi kailangan lumabas, huwag lumabas. At tayo po'y manatili sa bahay. Keep in touch. Thank you, Lord.